Mega love shoutout po sa inyong lahat at muli tayo po ay nagbabalik para gumawa ng reaction video. At gagawa natin ng reaction na maigsi lang. Ito pong mainit na pinag-uusapan. Ngayon talagang hindi tinitigilan ng mga bashers, yung mga naiinggit. At ano ba itong ating pag-uusapang ito? Ito yung pagkakaroon ng YouTube channel ni Beyonce. Ayan, marami tayong napanood na mga negative reaction at meron din namang mga magaganda, positibo na tayong napapanood. At syempre, walang ibang magre-reaction dyan ng maganda, itong mga anti. Kasi alam nyo po, ito lang isa nakikita natin, kung pagbabasihan naman ninyo, pagpare-parehas yan, kung susumahin ninyo at titimbangin ang paliwanag ng mga nagre-reacsyong anti at sa mga kalingap, ay parang mas malaman naman, mas magandang pakinggan yung sinasabi ng mga anti na ito. Unang-una, bakit kailangan mong pansinin ang isang tao sa pagkakaroon ng YouTube channel? Ay karapatan po niya yun, karapatan ng bawat isa kung magkaroon man sila ng YouTube channel. Hindi naman requirements ni YouTube na, oy, ikaw laang ang magkaka-YouTube, ikaw laang na may edad na, or whatsoever. Di po ba? Alam niyo po, ang masasabi ko riyan, bakit may mga taong nagko-komento o nagsasabi na mapapakinggan natin ng mga negatibong opinion? Unang-una, kinaiinggitan. Bakit masasabi natin kinaiinggitan? Kasi alam niyo naman po sa YouTube channel, may revenue, kikita. Once na ikaw nagpipigil sa isang tao na siya kumita, ikaw ay naiinggit. 'Di ba? Ayaw mo kasi yung tao kikita. Gusto mo ikaw lang. Kumbaga pareho, kumbaga ikaw ay may YouTube channel na, meron nga diyan ayaw ipaalam na, oy, dito may kita. Merong ganung tao na madamot, 'di po ba? Pinagdaramot ang hindi naman sa kanya. 'Yun ang masakit, po? Yung ang YouTube channel ay malaya ang sino man para makapagagawa ng channel, pero ipinagdadamot ng mga taong itong gumagawa ng reaksyon na negatibo, pinagdadamot nila ang hindi naman kanila. Grabe naman. Po? Dahil nga, ang tao'y naiinggit. Ayaw nila na masasapawan, sa pagkita, ay lalo na po si Beyonce, na isa sa sikat na naging angel. Sumikat talaga siya ng sumikat. So, yun na rin way ng Panginoon. Alam niyo po, sa mga taong ganyan, isipin po lagi natin, bakit may mga tao na gumaganda ang buhay, umaalwan. Ito yung isang kaparaanan na rin ng Diyos. Basta sa magandang paraan naman, ginawa, at umangat yung pamumuhay, ay dahil yan sa kalooban ng Panginoon Diyos. At pagka kalooban ng Diyos at inyo kinukontra, ang Diyos ang inyong kinukontra, hindi yung tao. Kung pinagsasalitaan nyo ng hindi maganda ang isang tao na umangat sa buhay dahil sa Panginoon, dahil ginusto ng Diyos na itong taong ito'y pagpalain, at ngayon may mga tao na nagsasalita ng hindi maganda dito sa biyaya ng Diyos, abay, ang kinakalaban nyo na ay ang Diyos. Umangat naman ang tao na sa mabuting paraan, sa pinaghirapan din naman niya. Tulad ni Beyonce, pinaghirapan naman niya, kada 99 episodes nga di po ba? Hindi lang naman siya nakatayo lang dyan o nakaupo lang, na binibidyo, kundi may mga ginagawa din siya. Pinaghirapan niya. At yan di ba, isang blessing ng Panginoon.
Kaya pagka iyan inyong kinokontra, yung biyaya na binigay ng Diyos sa isang tao sa mabuting paraan, ang kinokontra nyo po ay ang Panginoon. Tulad niyang pagkakaroon ng channel ni Beyonce, bakit marami tayong naririnig na negatibong reaction? Yun nga, inggit. Huyo. Huyo. Inangkin na nila yung YouTube. Ano po, at pinupuna. Lahat ng tao ay may kalayaan. Kung sasabihin nyo, lalo ika mababas. Yun na rin yun. Wala nga siyang YouTube, panay ambas, hindi nga makapagsalita. Yun ang masakit. Ano po, yung nakakasagot ka lang sa mga buzzer sa pamamagitan ng iyong pag-comment. Ang daming mga reactors ang gumagawa sa kanya ng reaction na mga negatibo na hindi maganda na sinusugod ng mga buzzer. So, sa kanya, sa kanila, sa lugar ni Beyonce, ang hirap naman sumagutin o sagutin itong mga gumagawa ng reaction para sa kanya. Di po ba? Na nakikita niyang mali sapagkat alam naman natin na merong pangyayari na hindi maganda. At alam na natin yan na siya ay nabastos at pinagsigawan pa nga niya sa rapid tulpo in action. Di ba? Kung paano niya talagang doon isinigaw niya na manyakis ang pamangkin mo. Ayun, hindi po pwede natin na tayo nagkaroon tayo ng channel sa YouTube, tapos pag yung ibang tao pipigilan natin. Wow. Samantalang ang pagkakaroon ng channel, lalo na sa panahon ngayon na si Beyonce kainitang pinag-uusapan, sabayan mo na para lalo pang mamatay sa inggit yung mga inggitero at inggitera. Di ba? Jack yan. Lalong maiinggit. Lalo na po, eto pa, lalo na't magka-channel ang nanay ni Beyonce at ang tatay niya. Subukan yung gawa ng channel yan. Nako, palagay ko, umuusok ang mga tenga nila, mga butas ng tenga at ilong dahil sa inggit diyan. Ganun yun. Kaya Beyonce, kung mapanood mo ito, tingguha pa, utusan nyong magka-channel pa. Hintay-hintayin nyo na lumakas na yung channel ni Beyonce. At pagkatapos, gawaan nyo na rin ang channel ang iyong magulang. Nako, laking inggit na mga yan. At lalo pa nga, at nakikita nila na maganda ang views nitong mga video ni Beyonce, ay nako. Talagang uusok at uusok ang mga butas ng kanilang tainga at ilong. Walang masama, basta't sa mabuting paraan. Walang masama ang pagkakaroon ng channel. Kailangan magkaroon ka ng YouTube channel pag ikaw hindi na napapag-usapan, pagtahimik na. Kaya maling-mali yung mga sinasabi ng iba na hindi raw napapanahon ang pagkakaroon ng channel ni Beyonce. At meron pa nga akong naririnig, ewan ko lang kung ito'y totoo, na sana daw doon sa Kalingap nagkaroon ng channel. Ewan ko lang kung totoo pero ito naman ang masasabi ko, kung sinasabi nila na sana raw ay doon nung nasa Kalingap doon siya nagkaroon ng channel para, di ba, marami na kaagad mahakot, mga subscriber. Mali. Ito, bakit mali? Yung opinion mo nagsabi noon. Kasi nga, hindi sila pinapayagang magka-channel. Yun ang masakit. Yung ang tao hindi binigyan ng laya. Ito po sorry real talk to. Napakasakit yung mga beneficiary hindi binibigyan ng laya na magkaroon ng channel. Bakit? Beneficiary raw sila, kailangan na magbablog yung charity vlogger. Tinutulungan mo yung tao. Kung iyong channel ang isang makakatulong,
Why not hindi mo bigyan ng channel kung talagang ang puso ng isang taong charity vlogger ay pagtulong. Pero anong nangyayari, hindi. Kasi nga, pag may inggit, ang tao, ay wag. Kasi lalakas ang channel ito, kilala siya ang ano eh. Siya ang sikat eh. Kumbaga, or kumbaga siya ay sikat na eh. Di ba? Baka mawalan ako ng views. Kaya yung pagtulong ay parang hindi mo makikitang bukal talaga. Pagka ang iyong tinutulungan yun nga na sa tingin natin ay YouTube ang isang makakatulong dahil alam naman nating may revenue at alam nating siya ikikita dahil nga sikat na, bakit ayaw ibigay? Tapos sasabihin kung dito ikaya nung nasa Kalinga pa magka-channel ay yun ang timing noon at ngayon wala na sa Kalingap. Kumbaga ang tao meron ng mga nagalit, kahit papaano naman marami pa rin diyang nagmamahal kay Beyonce at hindi iniiwan, di po ba? Kasi kung walang magmamahal dyan, hindi magkakaroon ng Team Guwapa. Ang Team Guwapa isa sa nakita natin din naman sa aking nakikita, marami pa rin sumusuporta. Dahil makikita mo sa views na Doc Love. Di po ba? Kaya yan ang maganda. Sa akin, ayos na ayos yan, Beyonce. Ika nga ni Philip Salvador, mamatay sila sa inggit. Mamatay sila sa inggit. Di po ba? Kaiinggitan talaga si Beyonce. Di yan. Ng mga taong itong inggitero at inggitera. Lalo na pagtagal-tagal, gawaan mo na rin ng channel ang nanay mo at ang tatay mo. Pag nakikita nila na iyan may channel na at maganda, may views, di po ba? Ay nako, usok ang puwit. Usok ang puwit. Nako, kaya kayo mga inggitero, hayaan nyo na. Hindi nyo naman pag-aari ang YT. Ano po? Hindi nyo pag-aari yan. Ako nga noon sa totoo lang, may mga nagsasabi sa akin na kung gusto mo ikang tumulong ka na lang. Huwag ka na ikang gumawa. Dapat hindi na raw naggawa ako ng channel. Ang kapal ng mukha na nagsasabing ganyan. Ano po? Kung gusto mo ikang tumulong, huwag ka ikang mag-video. Gawain nila yan. Tumutulong, kailangan nga ng video. Kung gusto mo ikang tumulong, wag ka ikang, ang sabi nila, kung gusto mo ikang tumulong, di, tumulong ka na lang o na hindi ka na isang reactor, o gumagawa ka ng reaction, po, di ba? Hindi, ito yung makikitid kasi ang utak po, makikitid ang utak. Kung tingnan nyo nga si Rapi Tulfo, sinasabi, ay mayayaman na yon. Yung kanilang ika na sa RTIA, sa Rapi Tulfo in Action, yung ginagawa nila, yung pag-upload ng video o live na-upload sa Rapi Tulfo, yun ang ginagamit nila na ipapantulong. Doon na pupunta sa pantulong. Di po ba? Kahit nga yung mga artista na tumutulong tulad halimbawa ni Ibana. Di ba ang yaman-yaman na yan? Pero may video pa rin pagka tumulong. Isipin nyo yun, ang yaman-yaman na. Pero pag tumulong, may video pa rin. Kasi tinutulong niya yung kikitain din doon, binubuhos. So yun po rin tayo. Yung tayo ay kumikita sa YT, pero itinutulong din natin, tumutulong din tayo. Hindi katulad yung mga taong nagsasalita ng ganyan, na ang sabi ay, yan si Canoli, si Bronoli. Kung talagang gustong tumulong, di sana, hindi na nagre-reaction, tumulong na lang. Meron naman ng mga charity dyan na hindi na kailangan ng mga camera. Kulang din. Kasi inggit nga.
Ang taong inggit ayaw na makikita na ikaw kung halimbawa sa kapitbahay mo, kung sila meron, ayaw nila na yung kapitbahay nila magkakameron din. Ayaw na baka maiwanan sila. Ganun lang yon sa mga taong inggitero at inggitera. Wala kayong paki. Kung magkaroon man ng channel ang isang tao sa YT sapagkat hindi nyo pag-aari yan, ha? Hindi nyo pag-aari ang YT. Kahit kapiraso, wala kayong ambag. At pinagkakakitaan nyo rin yan. Pinagkakakitaan nyo rin yan. Nakakahiya naman na magsasalita tayong, ay, hindi maganda magka-channel yan. Hindi. Hindi, ano? Ang gusto sila lang ang magkakaroon ng kita. Samantalang ang ganda-ganda magka-channel sapagkat yan ay makakatulong sa kanilang pamilya pag na-monetize na at alam naman natin na marami ang supporters ni Beyonce. Di po ba? Lalo na pagka iyan ay nag-live at naandyan na ang mga palipad, nako, malalaman talaga ni Beyonce, ay ganito pala ang mga palipad dito ang kinikita. Kaya magkakabukingan kung magkano. Sa mga palipad, di ba? Lalo na mga birthday. Birthday yan, aminin sa mga birthday at may nag-live, ang palipad, ang dami. Ang dami-dami. Nako, Beyonce, malalaman mo yan. Malalaman mo yan, Beyonce. Kaya dyan sa mga inggitera. Ayan po, sabi ni Philip Salvador, mamatay kayo sa inggit. Babay na po at God bless po sa inyong lahat.